Hindi na mapakali mga kababayan si Senator Bato de la Rosa dahil sa ginagawang investigasyon ng Congress, yung Quad Committee. Ang sabi mga kababayan ni Bato, ang duda niya daw, mga kababayan, itong Quadcom hearings, gagamitin po sa ICC case. Tama kayo. Igawa niya Mr. Maravillas. Hindi na nga mapakali si Bato. Ginatungan mo pa. Yun naman talaga po ang totoo. Tama po yung suspitsa ninyo. Gagamitin talaga siya. Pero ibigay ko muna sa inyo mga kababayan yung full story. Yan sabi dito sa balita. Bato de la Rosa suspects Quadcom hearings will be used for ICC case. Ayaw kasi ninyo na mag-cooperate. Kung sino-surrender na lang kasi ninyo, hinaharap yung kaso doon sa ICC. Di tapos na sana. Anyway, sabi ninyo, hindi man kayo guilty. Di ba? Naniniwala kayo na tama yung inyong ginawa. So anong rason na kayo ay hindi mapakali? Walang rason. Unless talagang guilty kayo for crimes against humanity. Kayong mag-amo. O talagang kailangan matakot na kayo. Kasi malamang hindi na kayo makapag-re-elect sa 2025 senatorial elections. At halimbawa man, hindi pa dumating yung kakaladkad sa inyo po na Interpol. Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Yan ang mga lumalabas na kwento po eh. Ganon pa rin. Hindi na kayo mananalo. Kasi matindi yung pasabog sa Congress ni Colonel Espinido. At malamang sa malamang, marami pang bibitawan na pasabog. Yung mga nag-volunteer na mag-witness sa war on drugs, laban sa war on drugs ng previous administration. So ito ang sabi dito sa balita mga kababayan, Bato de la Rosa suspects Quadcom hearings will be used for ICC case. Tapos ang maliligayang araw ni Bato sa kabagaan niya, Mr. Maravillas. In everything kasi, there is a season in time. Sabi yan po sa Bible eh, may panahon ng pagsaya, may panahon ng pag-iyak. Ganun po. So sabi po ni Bato kahapon, ang duda ko niya, itong mega panel probe na ginagawa ng House of Representatives gagamitin in the International Criminal Court's investigation into the alleged human rights violation dito sa ating bansa during the time of former President Rodrigo Duterte. Despite not being asked about the ICC, De La Rosa told reporters that there is a likely connection. So nakikita na ni Bato na aninag na yung writings on the wall. Parang si Inday, mene tekel of Harsin. Tinimbang ka, your days are numbered. Tinimbang ka, the days of your kingdom are numbered. Tinimbang ka ngunit kulang. Yan ang ibig sabihin ni Prophet Daniel. So, kitang-kita na yung writings on the wall. Hindi nga siya tinatanong. Biglang ipinasok niya yung issue sa ICC. Kala ko, hindi kayo naniniwala. Sa mga sinasabi ni Trillanes. Sabi dito sa balita, De La Rosa said, he held no grudges against the chairpersons leading the four-panel strong inquiry into the Pogos extrajudicial killings and the illegal drug trade. Kasi niya, ginagawa lang nila yung kanilang trabaho. Tama kayo. Tulad ninyo sa Senado, ginagawa lang ninyo yung inyong trabaho. O di yung Congress, ginagawa din nila yung kanilang trabaho. So dapat wag sumama yung inyong loob. At saka yung mga sinasabi ninyong interparliamentary courtesy, pwede naman po na voluntarily mag-appear kayo sa Congress kung gugustuhin ninyo. Kailan sabi ninyo doon sa interview kay Ted Filon, hindi ninyo gagawin. Ayaw ninyo, lalo kayo niyan madidiin.
Di ba? Pwede naman kayo humingi ng pahintulot kay Senate President Achis Escudero. Kaya lang pinili ninyo na wag i-honor yung invitation ng Congress. Pati si Digong. Pag ganon, wini-waive ninyo yan, yung inyong rights na madinig ang inyong side. Tama? Mag-appear, hindi kayo mag-appear, tuloy ang investigasyon. So sabi dito sa balita, however, he was suspicious of the person who was allegedly behind these hearings. None other than si House Speaker Martin Romualdez. Ano man pag ni Martin Romualdez? Si Martin Romualdez, Speaker of the House, ang nag-file ng resolusyon para imbestigahan po kayo yung minority. The minority black. Talangan man yung minority black. Nag-file naman po sila ng resolusyon, hindi aksyonan ng Chairman Committee on Human Rights ni Congressman Benny Abante. Pag hindi inaksyonan po ni Congressman Benny Abante, dereliction of duty yun as congressman. Hindi yung gagawin ni Congressman Abante. At yung Quad Committee, ginawa na pag-isahin na lang po, naging mega panel. Ang rason po, yung EJK, Pogo, War on Drugs, koroniktado po, yung mga taong sabit po, iisa, magkakapariho. At yung ating mga congressmen, just like you in the Senate, may mandato sila na alamin ang totoo para sa kabutihan ng ating bansa. Sabi dito, yung mga committee chairman, wala akong pagdududa, pero kung sinong nasa likod nitong mga committee na to, ay yung Speaker of the House, di ba? Alam ko is the same person na nag-convince sa mga opisyal na gustong bumaliktad, mag-execute ng affidavit laban sa amin ni President Rodrigo Duterte para sa ICC. So I am expecting na itong ginagawa ng Quadcom na investigasyon ay pwede itong gamitin laban sa amin doon sa ICC, sabi po ni De La Rosa. Pero tama kayo, nagagamitin nga siya. Inadmit ni Barbers, Congressman Barbers, August 8, 2024, EJK probe sa Kamara Pinos gamitin ng ICC. Yan po, sabi dito, naniniwala si House Committee on Dangerous Drugs Chairperson at Surigao del Norte Representative Ace Barbers na maaaring gamitin ng International Criminal Court ang record ng mga pagdinig ng Kamara de Representantes sa ginagawa nitong investigasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, records of such hearings would be out in the public. Anyone can use the transcript or maybe even records of the hearing, sabi po ni Barbers. As to how they are going to use it, hindi na namin sakop yon. If the ICC would want to use this, it's up to them kasi nga public record na ito. Kung makakatulong sa kanila o hindi, it is up to them. Di tama yung duda mo, Senator Bato, pwede nga gamitin kasi public records na siya. Kaya makakabuti po, Senator Bato, na para maging parte ng public records na pwedeng i-avail ng ICC sa kanilang investigasyon, importante na yung side ninyo, ibigay ninyo, kumprontahin ninyo itong si Colonel, Joby Espinido. Yun ang pwede ninyong gawin ni Maudigs. Pero pag umiwas kayo, ang ibig sabihin niyan, guilty. Flight is a sign of guilt. Pag umiwas ka, tumakbo ka, umiwas ka sa investigasyon, that is a sign of guilt. Pero pag hinarap mo, ang ibig sabihin niyan, you are courageous enough to face them, the investigator, or in this case, yung Congress kasi wala kayong itinatago. You believe tama yung inyong ginawa. Ganon lang po yun na Senator Bato. Ngayon, dito sa inyong akusasyon na ang nasa likod nito si Speaker Martin Romualdez, nag-react mga kababayan si Congressman Dan Fernandez. Sabi ni Congressman Dan Fernandez, hindi kami nagpapagamit. Fernandez says it is unfair for De La Rosa to pin Quadcom on Romualdez. Yan po ang sabi ni Congressman Dan Fernandez.
Yung kampo po ng mga Duterte, lahat kinukulayan po ng politika yung mga pagkakasala nila. Pinopolitika daw sila. Kung pinopolitika kayo, di sagutin ninyo na may sinumpa ang salaysay. Di ba? So sabi po ni Congressman Fernandez, so kung i-accuse nila si Speaker na binuo namin ito, or nangyari ito dahil sa utos ng Speaker, that is so unfair. And ako mismo, hindi ako papayag na gamitin ako para sa isang political agenda. After all, I'm not running for any higher position, sa national. But hindi naman ito makakaapekto sa amin, sa lokal. Si Dan Fernandez po, magmi-mayor yata kasi gagraduate na siya as congressman. That's the reason why, nang binabanggit na may politika, may utos si Speaker, alam mo? Ako, alam mo, 300 plus kami na mga congressmen doon, and they can never dictate on us, sabi ni Fernandez. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.